So, hi guys! Before ko simulan yung guidelines ko, gusto ko lang kayo tanungin kung may isang posisyon ka ba o kayo na gustong makamit, kagaya na lang sa school, sa community, sa work, o sa iba pa. Hi everyone, every two and every three! Ako pala, wait lang. I'm Trisha Melo Cariana, isang Bourbon Day youth na super cute. Thanks. Uy, parang dami na gano'n. So yan, sabi nga kanina ni Ate Sarah sa sinabi niya, na hiniling nung magkapatid na maging kanan at kaliwang kamay ni Jesus at ginamit pa nila yung mama nila para sabihin dito kay Jesus. Pero, hindi nila alam kung ano yung hinihiling nila dahil ang tinutukoy ni Jesus na kanyang kaharian ay ang krus. Kung pumayag si Jesus na sila ang maging kanan at kaliwa ng kamay, sila ang magiging kasama ni Jesus na nakapako sa krus. Alam niyo ba? Alam niyo ba? Ay, hindi pa sige. Parang pilit. Alam niyo ba na bago hilingin ng magkapatid kay Jesus na maging kanan at kaliwang kamay ni Jesus, pinag-uusapan ng mga apostles yung tungkol sa kung sino yung mataas sa kanila o kung sino yung mas magaling sa kanila. Kaya nung marinig nila yung tungkol sa hiniling ng magkapatid, nagalit sila sa magkapatid. So yun, balik tayo. Balik tayo sa sinabi ko kanina. So tanong ko sa inyo na kung may gusto ba kayong isang posisyon na gustong makamit sa school, sa work, sa community, sa iba pa, na hindi nyo nakuha-kuha o hindi kayo nananalo tuwing sinusubukan yung makamit ito. Kasi I have this moment sa school namin na gusto kong tumakbo isang SSG. Parang ay kasi sa amin eh. SSG. Sabi ko sa sarili ko na gusto kong sumali ng SSG para bago matapos yung grade 12 ko, magkaroon ako ng another achievement na matatagdagan yung gusto kong achievement, yung achievement na matatanggap ko. Tapos yung bala kong posisyon na gustong kunin is grade 12 representative lang. Para yung grade 12 lang yung makahawakan ko, hindi na ako masasal sa grade 11. Kaso, hindi ako natuloy. Kasi wala akong kasama, tapos natatakot ako na baka hindi ako manalo. Hindi kasi ako masyadong pala sa school namin. Alam nila pag tumatakbo, kailangan kilala ko para manalo ka. Pagod kasi ako eh. Tapos feeling ko kasi magdadagdag trabaho lang siya. Kahit hindi ko feeling, alam ko na magdadagdagan yung trabaho ko pag nanalo ako doon or pag sumali ako sa SSG. Sorry. Tapos, kaya hindi ko siya tinuloy, kahit gustong-gusto ko siya. Kasi alam kong mahihirapan ako, tapos mas matatagdagan yung, parang mas magdadagdagan na matatagdagan yung trabaho na gagawin ko. Lalo na GC yung grade 12 na yun. Kaya, wait lang. Hanggang sa nag-ikot na yung mga tumatambong SSG sa school namin. Pumunta na sila ng kada room. Tapos, doon ko na nakita na, yun na pala yung mga kalaban ko eh. Saan ko ako na? Doon ko lang nakita na, ang gagaling nila, na ang gagaling na magsalita, pero hindi natin naiwasan pa rin yung mga hinihilig nila doon. Pero natutuwa ko kasi, ang gagaling nila. So, sinabi ko sa mga friends ko, na sa organization na lang ako sasali, para kahit pa paano, mabawasan yung lungkot ko tungkol sa SSG, sorry. Lagi ko sinasabi sa kanila na member lang ako doon na yung hanggang pagtapos. Yung organization na sinasabi ko guys, yung MM, yung multimedia, yung makulay ang buhay. So yun, tapos kaya ang ginawa ng teacher namin, yung teacher kasi namin is close ko. Sinali niya ako sa organization na hindi daw ako mapapagod. Hindi daw ako mapapagod Hanggang sa doon ako na OJT. Tapos, habang nag-OJT ako, nag-aasikaso na rin ako ng organization namin. Naging okay ako sa organization namin. Pero unexpected yung nangyari sa pagpili ng officer.
Kasi, ako pa yung naging secretary. Wow. Wow. Wait. Naging ako yung secretary ng organization namin. Tapos yung pagiging secretary ko, biglaan lang din siya. Sinabi lang ni Sir na, okay, si Trisha na yung secretary natin. Yun na yun. Kaya wala na akong nagawa, hindi na ako nakatakas. Kahit ang daming dagdag gawain, naging happy ako. Kasi yung sinabi kong grade 12 representative lang, napunta sa secretary. So, sinabi rin kanina ni Ate Sarah sa Matthew 20 to 27, and if you want to be the first of all, make yourself the servant of all. Here, sinabi ni Jesus, na kung gusto mo maging una sa lahat, make yourself the servant of all. Kagaya na lang sa organization namin, isa ko sa officer, at isa ko sa naglilingkod sa kanila. Ako yung nag-aayos ng needs namin. Ako yung nagtuturo sa kanila ng ganito-ganyan. Kasi, hindi porket officer ka, o may posisyon ka sa isang lugar or sa organization, ikaw na agad yung masusunod. Siyempre, tutulungan ka nila at maglilingkod ka sa kanila. Ang paglilingkod sa kapwa, parang naghahandog ka na ng iyong buhay. Dahil, yung mga efforts, may time, and yung love ko, binibigay mo sa kanila. Alam mo ba, na ang Panginoon natin ay naglilingkod sa atin at handa siyang ihandog ang kanyang buhay? Kaya, if you have plans and they don't work out the way you want, just remember that it won't be good for you. So God remove it from your plans. Remember that God has a better plan for you. Gusto niya na magiging mas maganda yung plano na meron ka sa buhay. At gusto niya yung planong yun ay hindi ka masisira. Thank you. So, ito yung mga question. First is, ano yung nakastruck sa'yo or nakakuha ng attention mo mula sa guidelines, readings, o sa song. And second is, ano yung posisyon na gusto mo makuha pero gusto mo pero hindi mo nakuha. And last is, anong message sa'yo ni Jesus ngayong araw?